Magandang araw mga ka-farmers. Welcome back dito sa aking YouTube channel. Sa video ito mga ka-farmers ay isi-share lang po tayo kung paano mag-change oil sa ating engine na NMAX at mag-change oil nitong gear oil. Maglalagay tayo ng tubig doon sa ating radiator. Ito po yung ating motor NMAX version 2. So, isahan natin mga ka-farmers. Ito po ang unahan natin pagtanggal itong cut-up. Gagamitan natin ng yung nose para mas madali. So yan, nagtanggal na po tayo ng tornilyo sa ilalim. Ginamitan lang po natin ng back wrench numero 12. So inikot na natin. Tinanggal na natin. Patuloyin muna natin ang oil mga ilang minuto. Hayaan lang natin patuloyin yung oil mga 3 minuto at saka natin ibalik yung tornilyo. At pagkatapos saka na tayo maglalagay ng oil doon sa pinaka lagayan ng oil doon sa na taas. So ayan, muna natin mga ilang minuto bago natin patuloyin muna natin bago natin balik yung bolt. So pagka ilang minuto ibalik na po natin ang bolt para maglagay na tayo ng oil. So ganun din, higpitan pa rin natin ng back wrench number 12 ang ginagamit natin na back wrench. So hihigpitan lang natin ng maigi para walang leak yung ating lilalagay na oil. So pagkatapos natin higpitan saka na natin. So yan, natapos na nating higpitan. So bago po natin ilagay itong oil, so mayroon po tayong imbudo. Nilagyan natin ng hose, yung mga use natin na hose. Pinat lang natin mga isang dangkal. So ito yung ipapasok natin sa may lagayan ng butas ng lagayan ng oil. So, papasok po natin at bago natin ilagay yung oil para hindi matatapon. So, pag nilagay na natin yung imbudo, saka na natin ilagay itong oil para walang matatapon, lang masayang ng oil natin. Yan lang. So basic lang gumawa lang tayo ng imbudo, tapos ilagyan natin ng hose para walang matatapon sa oil natin yung ilagay nating oil. Ayan. So tapos na tayo dito sa pag-change oil. Doon naman tayo susunod sa gear oil. Mag-change oil tayo sa gear. Takpan na po natin ng ito yung niya, pang sirado niya, cap. So kahit daliri lang ang panghigpit natin, pwede na. Higpit na yan. So dito na po tayo, magtanggal na po tayo ng cap sa gear oil. Tatanggalin na po natin. Ginamitan lang po natin ng long nose para matanggal agad yung takip sa lagayan ng gear oil. So ayan yung takip niya. So iligpit muna natin yung takip. Safety muna natin yung takip. Next is magtatanggal na po tayo ng tornilyo dito sa gear. Tanggalan natin ng tornilyo para
ipatagas natin ang yung gear oil. Ayan, kabukas na yung ating tornilyo. Patatagasin lang natin ng mga ilang minuto bago natin ilagay yung gear oil. Yan, ang gear oil natin medyo hindi pa gaano yos pa siya, yung tinaw pa siya, hindi pa labo. So, may ilang minuto lang, lagyan natin yung susunod natin paglagay ng gear oil. So yan, ay balik na po natin ang tornilyo. Balik na po natin. Ganun din, gagamit tayo ng back rings. Yung number 12 ang ginagamit natin pag fit sa ating tornilyo. So next is maglalagay na tayo. So mag start na po tayo maglagay ng gear oil. So dahan-dahan lang natin ipasok yung niya, kasi ang laki ang niyan, ang nilalagay po natin diyan, ang dami niyan ay 100 ml lang. So yan, 100 ml lang ang kasya diyan sa bali yung lagayan ng gear oil. So dahan-dahan lang natin ilalagay kasi maliit lang ang butas ng bali yung niya, baba niya. Maliit lang kaya hindi tayo, baka wala tayong imbudo na para diyan, hindi tayo nakagawa. So kaya ginanyan lang natin, inat lang natin yung yan. Tapos na natin ilagay. So next nating gagawin, ilalagay na natin yung takip sa gear oil, kasi natapos na tayo maglagay ng gear oil. So susunod natin gagawin, ito yung pinakalas na itinuturo natin, na magdagdag tayo ng tubig doon sa reservoir ng radiator. So dito po natin tatanggalin ito. Makikita ninyo na mayroong step board sa bandang kanan. Dahan-dahanin na natin pagtanggal. Tatanggalin natin itong rubber para makikita natin yung yung tanggalan din yung cap niya para sa reservoir. Tanggalin lang ito nyo buo para walang istorbo. Yan, nakita natin yung may cap. At bago natin tatanggalin itong cap nya, linisan natin mabuti. Kumuha lang kayo ng brush, paint brush, para pagtanggal natin sa takip, walang mga buhangin or alikabok na makapasok doon sa loob ng reservoir. So ito lang gagawin natin. Makita natin na mayroong dito yung parang konting nakausli, at tatanggalin lang natin ito. Pagkatapos linisan natin ulit yung mga alikabok para hindi papasok doon sa reservoir ng ating radiator. At pagkatapos ito na yon, yung takip ng coolant, yung sa tubig ng radiator. Dahan-dahanin lang kasi lang to, rubber. So ayan, tanggalan natin yung pinakatakip ng reservoir. So next natin gagawin, magdagdag na tayo ng tubig. Ang gagawin lang po natin dito ngayon, magdagdag lang tayo kasi bago lang natin ito dinagdagan ng tubig. So ipapakita lang natin kung saan tayo magdagdag.
Kunti lang idadagdag natin kasi nagdagdag na tayo ng hindi pa tayo, bago pa lang tayo nagdagdag nito, at ang atin lang nakita lang natin kung paano magdagdag ng tubig. So ayun, ibalik na natin ang takip kasi natapos na tayo magdagdag ng tubig. Idiin lang ninyo ng husto kasi parang nasa liblib yung pinaka ano niya, yung lagayan ng tubig. Mahirap ito pag baguhan pa lang, pero kung nasubukan na niyo to, madali lang pag nasubukan na ninyo maglagay ng tubig. So pagkatapos makabit na itong rubber takip, ito ang kasunod niya. Mayroon siyang parang lock dito, papasok lang natin at pagkatapos press lang natin. So ang last yung rubber, pinaka last takip ito. Mayroon siyang mga parang lock dito sa may mga butas-butas. Diin lang natin para papasok yung mga lock niya. So ayan, natapos na tayo mag-chinsuel.